Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Lahat naman po siguro sa ating nagnanais na magbago. Sino po ang gustong magbago? Pakitaas po ang kamay. Ayan. Halos lahat. Kamather. Ang bawat isa nagkakaroon ng pagninithi na makapagbagong buhay. Maraming kailangan baguhin sa atin. Di ba? Ang ating pananaw sa buhay, ang ating prinsipyo sa buhay, ang ating pakikipagkapwa-tao, ang mga hindi magagandang ugali na meron tayo. Subalit kahit gusto nating magbago, gusto natin makapagbagong buhay, minsan nahihirapan tayo. Mahirap nga naman talaga magbago. Lalo na kung ang sarili natin ang kailangan baguhin. At dumarating sa punto na nagkakaroon lang tayo ng lakas ng loob o bigla na lang tayong nagkukumahog na magbagong buhay kapag sinampal tayo ng katotohanan. Katotohanan na madalas masakit tanggapin. Yung katotohanan na sinampal ka na lang ng mga karanasan sa buhay. Yung katotohanan na bigla ka na lang kinalabit at doon ka natauhan. Oops, kailangan ko na pala magbago. Di na pala magandang aking ginagawa. Yung katotohanan na minsan, mga taong nakapaligid sa atin ang nagiging dahilan para masampal tayo ng katotohanan ito. At madalas, yung katotohanan na nagsalita ng Diyos. Kapag salita ng Diyos ang biglang tumawag sa atin upang magbago, doon talagang naiinganyo tayo. Bakit nga ba mahirap magbago? Dahil muli, babanggitin ko, truth will set us free. But first, it hurts. Kapag tayo ay nasaktan ng katotohanan, doon lamang tayo nakakapagbago. Kaya nga si Jesus, He's the truth, the way, and the life. Gusto natin magbago, tanggapin natin ang katotohanan na si Kristo ay handang pumasok sa ating buhay. Napakaganda ng ating mga pagbasa, higit lalo na ng Ebanghelyo. Sa English translation, ang word na ginamit dito, woe to you, Chorazin. Woe to you, Bethsaida. Woe to you, Capernaum. Sa Tagalog, ang word na ginamit sa woe, sawimpalad kayo. Masakit yun. Ikaw kayang sabihan na sawimpalad ka. It hurts. But that's the truth. That is the truth of the matter. Mahirap, pero ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Sa Bicol, ang translation na ginamit natin, herakman sa Indo. Napakaganda, doon pa lang sa word na yon, ang dami mong pwedeng baguhin sa buhay mo. Sawimpalad, medyo negative. Woe, sabi nung isang professor namin sa scriptures
Sabi niya noon, meron siyang ginamit na equivalent word ng sawim palad. At mas masakit yun. Napakaganda na yung word natin sa Bicol translation ay herap. Mercy. At ano itong mercy? Ito yung habag at awa ni Kristo. Pansinin po natin, pag nilayan natin, na bagamat masakit ang salita ni Lord, masakit yung dating sa mga taong nakikinig sa Kanya noon, but during the time of Jesus, yun yung pinaka madaling sabihin na pananalita upang matauhan at magbagong buhay ang mga nakikinig sa Kanya. At ito rin yung salita na hanggang ngayon, inaanyayahan tayo na tanggapin kahit masakit upang tayo ay makapagbagong buhay. Napakaganda na itong habag at awa ni Kristo dito sa Kanyang pananalita sa mga ebanghelyo, nakikita natin ito sa Eucharistia. Kaya nga, ang habag at awa ni Kristo, ni Jesus, inihahandog niya para sa atin sa pamamagitan ng Eucharistia. The Eucharist itself is the unfathomable mercy and forgiveness of the Lord. Ang tanong sa atin po ngayon, handa ba tayong tanggapin ang katotohanan upang tayo ay makapagbagong buhay? Salitang masakit, pero tagus sa puso. Kasi ang salita, kapag hindi naman yan tagus sa puso mo, hindi yan masakit. Ang salita, kapag walang dating sa'yo, hindi pumasok sa puso mo, baliwala. Kaya nga sa Eucharistia, sinasabi natin, my Lord and my God. Paanyaya sa atin, na sa pagtanggap natin kay Kristo sa Eucharistia, merong pagbabagong buhay na magaganap. Masakit, ulitin ko po, truth will set us free. But first, it hurts. Ang santo natin ngayon, si Santo Saint Camillus, siya yung patron ng mga nurses at may mga sakit o karamdaman at lahat ng hospitals. Napakaganda ng buhay ni Saint Camillus. Nakapagtatag siya ng isang congregation, yung Camillian, ang tawag, Camillians. Sila yung mga pari at madre na merong malaking krus na pula dito sa kanilang kanang dibdib. Pero paano nga ba naging santo? Ano ba yung buhay niya? Briefly, si Saint Camillus, mga kapatid, adik sa sugal. Pero at some point, nung kanyang pagiging adik sa sugal, narinig niya ang panawagan ni Kristo na magbagong buhay. Nasaktan siya, subalit tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Bakit ko po ito pinili na i-celebrate ngayong misang ito? Dahil ngayong pandemya, marami sa atin na nasasaktan. Marami sa atin, higit lalo na ang ating mga frontliners, nagbubuwis ng kanilang buhay. Sabi po ng isang kakilala kong frontliner nurse, sabi niya, alam mo, Father, totoo po yung nakikita ninyo sa social media, na kapag suot nila yung PPE, pawisan sila. At kung ang inaakala natin dito sa atin, yung mga frontliners natin sa BRTTH, ay maganda ang kanilang accommodation, hindi nga sila pinapayagan mag-aircon. Electric fan lang.
Kaya sabi ko, napakaganda na sa araw na ito, alalahanin natin sila na sa awa at tulong ni St. Camillus, madagdagan ang kanilang moral, na ipagpaibayuhin pa nila ang kanilang pagbibigay, paglilingkod para sa kapwa. At ito ang hamon sa ating lahat, na magbagong buhay. Itong pandemyang ito, maraming tayong dapat baguhin. The way we treat our environment, the way we treat those in authority, the way we treat our brothers and sisters, the way we treat ourselves, and the way we treat God. Handa ba tayo magbago? Kung handa tayo magbago, kinakailangan tanggapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Salita ni Kristo. Herak man sa indo. Nariyan yung awa at habag ng Diyos na hindi niya ninanais ni Kristo na tayo ay magdusa. Ang ninanais ni Kristo, tayong lahat ay magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Nasa sa atin yan. Tatanggapin ba natin siya? Or we will just keep ignoring the challenge of Jesus, the words of Christ in the Eucharist. Sa ngalan ka Ama, kanaki, asigal Espiritu Santo. Amen.